Ang Pilipinas ay isa sa mga kinikilalang relihiyosong bansa sa buong mundo. Ang mga Espanyol ang nagdala sa atin ng relihiyon na hanggang ngayon ay napakaraming mga tao ang nagsisilbing tirahan ay simbahan. Kami ay second year AD Political Science, Group 5. Ako nga pala si Ana Marigan Gamo at samahan niyo kaming alamin kung ano nga ba ang kahalagahan ng relihiyon sa usaping politika. Inimbitahan namin ang isang eksperto pagdating sa usaping relihiyon. Maya-maya lamang ay makakapanayam natin ng isang theologian at ngayon ay hinihintay na lang natin siya. Magandang araw po sa ating lahat. Kasama ko na po ngayon si Brother Carl John Mutin. Brother Carl, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Magandang umaga rin po, madam, at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Carl John Mutin. Tubong San Agustin po ako, taga Barangay Hinugusan San Agustin, Romblon. Ako po ay isang seminarista. Nag-graduate na po ako dito sa seminaryo dito sa Romblon ng AV Classical Philosophy. At ako po ay nag-proceed sa Tagaytay sa St. Augustine Major Seminary. At ako ay nag-aral sa Divine Word School of Theology sa Tagaytay. At kapagtapos po last year ng AV Theology. At ngayon po ako ay nasa underguided residency program. Nasa-assign po ako dito sa Ojongan. At nagpa-part-time teaching din po doon sa Brachelli School, sa senior high school. Okay, Brother Carl, may inihanda po kaming katanungan sa inyo. At ang tanong na ito ay, What is your opinion or advice in today's political atmosphere? Bago ako magbigay ng advice, in terms of politics and religion, magandang makita mo natin, Miss Glamo, ang konteksto ng buhay ng religion at ng politika dito sa ating bansa. Malaking porsyento ng mga nagbabahagi ng sarili sa politika ay mga leader din sa simbahan. At kung hindi man, ang kanilang mga pamilya ay very devoted sa religion, especially Catholics, political leaders. At magandang makita ito na yung dalawang institusyon na ito, ang politika, at ang religion, ay nagkakaroon ng inspirasyon para maglingkod. When you are in the politics, you are serving the people, and ang sa simbahan ay you are serving the people of God. So may dalawang magandang connection. At meron ding advantages at disadvantages. Siguro sa disadvantages, nagkakaroon, especially sa politics, ng tinatawag na control, in terms of authority. Kahit democratic ang ating government, di ba? Minsan pamilya, nandyan na, sila na yung nag-lead. At magandang makita ito sa konteksto ng paano natin tinitingnan ang paglilingkod sa simbahan at paglilingkod sa politika. At bakit magandang makita din na ang simbahan ang nagiging boses ng tao. So para sa akin, bilang isang leader at ng simbahan o ng politika, magandang makita natin kung sino ba yung pinaglilingkuran natin at bakit tayo naglilingkod. Kasi kahit nasa simbahan man tayo o nasa politika man tayo, kung yung pagtingin natin sa paglilingkod ay makasarili, hindi ka nakikibahagi sa ibang tao, wala rin. At ikalawa, yung dialogue na nangyayari sa mga nasa politika at nasa simbahan. Kasi parehong tao yung pinaglilingkuran nyo. Nagkakaiba lang siguro ng lugar at ang uri ng kanilang pamumuhay. Pero in terms of service, dapat mahalagang makita na either or, ito ay tao, ito ay imahe ng Diyos. So sa konteksto nito, ang magandang advice siguro na makita ko ay maging open ang bawat isa. Nasa paglilingkod nila ay hindi lamang dahil ito ang akin, ito ang sa inyo, kaya group tayo sa politics. Pero magandang makita yung gusto ng simbahan pagdating sa pagtingin sa tao at paglilingkod. Na walang pinipili. Na mahirap ka man o mayaman, ikaw ay kabilang sa pagiging tao at paglilingkod. So siguro yun lang muna doon ako magbase sa konteksto ng politika at relihiyon. thank you, Brother Carl. And what does your vocation, ministry, job contribute to this present politika? Siguro, sa akin, ang isang bukasyon na meron kami, hindi lang yung pagpapari, ay bukasyon ng pagtuturo.
So sa pagtuturo, kaya ngayon ako po yung part-time teacher sa Brachelli. Naipapakita sa pagtuturo yung pagtuturo ng kung ano yung tama, yung moralidad, yung morality. At kapag binigyang din ito, nakikita kung anong konteksto, anong uri ng pagiging leader dapat meron ng isang leader. Sa una kasi medyo mabait, mabait-baitan, pero pag nasa luklukan na nandiyan na sa posisyon, ay para wala nang sinasanto. So magandang makita yon na yung bilang isang leader simbahan, magandang makita pa rin yung tawag ng paglilingkod sa konteksto na ay ako'y nilagay lang ako diyan. Ako ay pinili lang. Pero ang aking paglilingkod ay hindi lang sa aking sarili, kundi naglilingkod ako dahil pinili ako ng mga tao. So sa political atmosphere makita natin kahit ito sa konteksto natin sa mundo, no, may grupo-grupo dito. Pero magandang makita natin kahit saan tayong grupo, sana klaro sa atin yung pagturo sa tao na kung ano yung tama. Pero given nga sa election, ay mga hindi ka mananalo kung wala kang something na ibibigay. Given yun eh. Pero maganda dun out of that culture na meron na ang politika, paano tayo tumitingin sa pagiging leader? Kapag ba ang paglilingkod na lang natin ay dahil na lang sa makukuha natin, ang paglilingkod ba natin ay dahil na lang sa kung ano yung hindi lamang makukuha, kundi kung ano yung maibabalik sa atin. So, bilang leader siguro sa mga estudyante sa fall side, no? Political science, magandang makita ito. Ano nga ba ang tunay na paglilingkod? And how do you perceive the politics government today in relation to your job as a religious minister, public servant? Ang isang naging role ng simbahan sa politics, no, dito sa Pilipinas ay naging boses siya. Sa tuwing nakikita ng simbahan na may mali, no, ay nag-a-action ng simbahan sa pamamagitan ng salita at gawa. Nagiging boses tayo ng tao para iparamdam na may mali, na merong dapat baguhin, dapat itama. Para sa akin, may dalawang bagay na challenge, no, sa pagiging isang seminarista o magpapari sa mga susunod na taon. Yung una, yung boldness. Yung boldness is the ability to speak out, no? Yung malaya ang nakikipagsalita. At nakikita ito sa gawa. No? In terms of parang kung saan ito makita is more on witnessing bilang isang nagpapari. At bilang isang guro, ako na-realize ko na sa pagiging guro, yung salita mo ay kailangan mo din igawa talaga. So boldness na hindi ako matatakot, hindi tayo matatakot magsalita kung ano yung tama. At hindi tayo natatakot dahil hindi lamang yun yung role lang natin. Hindi tayo natatakot dahil alam natin yung pinagsisilbihan natin, yung pinagmumula natin. Ikalawa is yung the ability to have dialogue, yung makipag-usap. Karamihan ngayon, ang isang politikero, no, kapag nati-check or in both ways, no, pag nati-check sila, ay ang tendency ay hindi na makipag-usap, no. Hindi na sila magko-communicate, no. Kalaban na kita, no. Yun yung challenge ngayon, no. Yung the capacity to have dialogue. At bilang isang leader, simbahan, para sa akin, ito rin ang magandang itatap ngayon. Challenge natin yun sa mga, lalo na sa mga kabataang leader, yung capacity to have dialogue. Na sa pakikipag-usap, mas nagiging klaro ang lahat ng naiiwasan ng pag-away-away sa politika man o sa simbahan. At magandang makita na itong dalawa nga ay mga instrumento para makapaglingkod ng maayos sa tao. So kapag klaro sa atin kung ano yung ating rason, kung bakit tayo naglilingkod, na ang paglilingkod ay walang bayad, no? Dapat ang tingin natin sa paglilingkod ay hindi lamang kung ano yung ating matatanggap, no? Kung dapat may bayad ito sa akin, dapat ako. Pero kapag nag-uusap tayo, nakita natin na tayong lahat ay instrumento para makapaglingkod sa tao.
Maraming salamat, Brother Carl, sa inyong mga sagot sa aming katanungan at sana po ay mai-apply namin sa aming sarili at maibahagi sa iba. Brother Carl, may gusto ka pa bang sabihin or batiin? Gusto ko lang din po talagang magpasalamat sa iyo sa opportunity na ipinagkaloob niyo din sa akin, no, na makapagbahagi. I hope may nakuha kayo sa akin, no, ang aking pagbabahagi. At ganoon din gusto ko rin magpasalamat sa inyong professor, kay Sir Jack. Salamat po sa opportunity na ito na naging kabahagi ako sa activity na ito. At siguro ang muli kong sasabihin ay magsisimula naman talaga ang lahat sa ating kung paano tayo tumingin at ang ating mindset about sa politics at ang paglilingkod natin sa society. So I hope kapag tayo na ay nandoon, naging leader na tayo, no, sana huwag mawala yung mga idealisms natin, lalo na yung mga idea na magkakaroon ng halaga, pagpapahalaga sa mga tao at sa kanyang sambayanan. Maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat po. Narinig natin ang mga sinagot ng ating nakapanayam ngayong araw. Nalaman natin na ang relihiyon ay mistulang kakambal ng politika. Sila ay may isang layunin na gawing mabuti ang bawat mamamayan. Bagamat marami ang nagsasabing magkalaban ang politika at relihiyon, ay marami ding niniwalang ito ay magkatulad lamang. Ikaw, ano nga ba para sa'yo ang kahalagahan ng relihiyon pagdating sa politika? Muli, ako si Ana Marigan Gamo at kami ang Group 5. Maraming salamat po.